Napakainit ng politika sa ating bansa at sa maraming pagkakataon, pinagmumulan ito ng away at hindi pagkakasundo sa mga magkakapamilya, magkakaibigan at sa komunidad. Bilang Kristiyano, how should we navigate this contentious landscape? Welcome sa Diakonos at ito ang Bible Study number 16. Glory to God po. Napaka-importante po na mailatag natin sa tamang kaalaman sa Bible at tuklasin ano ang Christ-centered approach to our political engagement. Bakit tayo masyadong passionate about politics? Alam nyo, ang totoo, ang hilig natin sa politika ay karaniwang nagmumula sa pagnanais na makita ang mga pulisiya o ang mga tao na nasa kapangyarihan na maaaring magdulot ng crime reduction and security, quality education, affordable food and essential services, at magandang healthcare at maraming iba pa. At higit sa lahat, nagtitiwala tayo sa isinusulong ng politiko na sinusuportahan natin na makamit ang mga mithiing ito. Gayunpaman, ang Biblia ay nagbibigay ng patnubay kung saan dapat natin ilagak ang ating sukdulang pagtitiwala. Trusting in God and not man. In Psalms 118 verse 8 to 9, ang sabi, mas mabuting manalig sa Panginoon sa halip sa magtiwala sa tao. Mas mabuting manalig sa Panginoon sa halip na magtiwala sa mga pinuno. In Jeremiah 17:5, it says, "This is what the Lord says, Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord." At sa Psalms 146:3, huwag kayong magtiwala sa mga makapangyarihang tao o kanino man dahil sila'y hindi makakapagligtas. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating pangunahing pagtitiwala ay hindi dapat sa mga pinuno ng tao kundi sa Diyos. Maaring mabigo ang mga politiko at ang kanilang mga patakaran, ngunit laging tapat ang Diyos. I will put examples po ng mga successful leaders na nakasulat sa Bible because of their trust sa Panginoong Diyos. Ilalagay ko po sa descriptions. Bilang Kristiyano, should we have opinions? Oo naman po, napakalaking yes. Having opinion is natural and important. However, our opinion should be informed by our faith and expressed in a manner that reflects Christ's love and wisdom. How to express our opinions? Sa ating bansa, meron tayong kalayaan sa pagpapahayag. Ibig sabihin ay legal na pwedeng ipahayag ang ating mga pananaw. Gayunpaman, sinasabi ng Biblia sa 1 Corinthians 10:31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. At sa Colossians 4:6, it says, "Let your conversations be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone." Dapat nating ipahayag ang ating mga opinion graciously, thoughtfully, and respectfully. Kung makikipag-usap tayo patungkol sa politika, dapat kasama ang Christ-like attitude. Maaari kasi itong magsulong ng pagkakaunawaan, mabawasan ng alitan, higit sa lahat, lalong maitaas si Jesus kaysa sa ating political science. Praying for our leaders. In 1 Timothy chapter 2 verses 1 and 2, ang sabi, "I urge then, first of all, that the petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people, for kings, and all those in authority, that we may live peacefully and quiet lives in all godliness and holiness." Ang pagdarasal para sa ating mga pinuno ay isang napakamakapangyarihang paraan upang makapag-ambag sa positibong pamamahala ng ating bansa. Prayer aligns our hearts with God's will and invites His intervention in the affairs of our country. Muli, hindi bawal maging curious o maging aware sa current events, pero dapat lang na mas bigyan mo ng time to know God more than knowing the state of politics in our respective country. Baka kasi mas meron pa tayong alam sa politika kaysa salita ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang sabi ng Matthew 13:22, "Ang lupang may matinik na damo, kung saan nahulog ang iba pang mga binhi, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa kanilang alalahanin dito sa mundo at sa mga paghahangad na yumaman, nakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namunga ang salita sa buhay nila." In conclusion, our deep concern for our nation's well-being is highly commendable po. But let us not forget to anchor our hope and trust in God. As we engage in political discussions, gawin natin ito ng may biyaya, karunungan, at may prayerful dependence on the Lord. In Romans 8:28, ang sabi, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Trusting in God's sovereignty ay paniniwala na Siya ay gumagawa sa bawat sitwasyon, including our political landscape. Let us remain steadfast in faith, prayer, and godly conduct as we navigate these challenging times. Let us pray po, mga kapatid. Heavenly Father, we lift
We lift up our nation and its leaders to you. Grant them wisdom, integrity, and a heart that seeks your guidance. Help us, citizens, to engage in political discussions po with grace, respect, and the spirit of unity. May we always remember to place our trust in you above all else, knowing that you are sovereign and working all things for good. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, ang Diyos ay may plano sa atin. Mahal niya tayo at nais niya tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama siya. Ngunit lahat tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ay naging hadlang para sa atin upang magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Sinabi ng Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Sinabi sa John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay maaring mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. Kailangan lang nating gawin ay magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, pwede kang magdasal on your own. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako'y isang makasalanan. Kailangan kita sa aking buhay. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at humihingi ako ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso at baguhin mo ako. Salamat po sa iyong pag-ibig at kaligtasan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Naway samahan niyo po kami sa araw-araw para sa isang maikling Bible study. Muli, hindi po namin hangad ang kapurihan ng tao sa mundo, yung likes, follows at kung ano paman. Ang hangad namin, kung luluobin ng Panginoon, ay ang i-subscribe ninyo ang Gospel ni Jesus Christ. I-follow ninyo ang God's commandment and be more like Christ. Muli, ito po ang diakonos, which means servant. God bless you mga kapatid. I'll catch you in the next video. God willing po.